Okay. So, hello po kay Leslie James Haddad. Okay. Kay Remina Fiel. Kay Delia Rosario. Hello po, no? Tapos kay, kasi sino pa nandyan? Si Almond Lee. Yan, thank you po, no? Kay Dong, kay Edong ba yan? O kay Remy Nofel yan. Kay Mr. X. Okay. Okay, game. Okay, so mga kababayan, pag-usapan ngayon natin to, no? Ano na ba ngayon? December 4. Oo. So December 4, next week mga kababayan, ano na po ni Bato. Isang buwan na po ni Bato na nagtatago. So, di ba? Pero mga kababayan, kahit po na isang buwan na nga po hindi pumapasok si Bato de la Rosa bilang senador, tuloy-tuloy po ang sweldo. Yun naman pala, wala naman palang batas sa Senado na tungkol sa pag-absent, no, ng isang senador. So ngayon may sinasabi dito si Tito Soto, no? Sabi niya dito, Soto, public may file ethics complaint over De La Rosa's absence. Yan. Ako ito may go signal na po kay Tito Soto. Na sige, mag-file na kayo ng ethics complaint. Oo. So ang hinihintay na lang natin dito, sino ang magpa-file ng ethics complaint laban kay Bato? Kasi tandaan po natin, no, ang pinaka-worst na punishment sa ethics complaint is pagtanggal po sa pagiging senador. So, kayo ba? Payag ba kayo na si Bato matanggal bilang senador? Oh, syempre ako payag ako. Sabi dito, no, tingnan niyo to Senate President Tito Soto on Tuesday said the people who have questioned Bato de la Rosa over his weeks-long absence may file an ethics complaint to raise the issue in the upper chamber. So, medyo natawa lang ako dito, no? So, hindi pala pag-uusapan kung lang nag-file ng complaint. Kahit na mali na pala ginagawa ni Bato, walang kikilos, basta walang nag-file ng complaint. Diba, parang nakita niyo yung logic? Parang yung logic illogical, di ba? Alam naman nila na mali itong ginagawa ni Bato. Na absent ng walang paalam. So, pwede naman sila nila mag-usap dyan. Sige napapahiya na tayo sa taong bayan. Dahil sa isang kasama nating senador, si Bato, isang buwan ng absent. So, kailangan pa talaga may mag-complain para pag-usapan ninyo. Ayun, na bullshitan lang ko ng konti doon. So, sabi dito, De La Rosa, former Philippine National Police Chief, under the administration of former President Duterte, has that appeared in Senate sessions for nearly 3 weeks. So, next week, 1 month na nga. After Ombudsman Boying Rimulya claimed that International Criminal Court had ordered his arrest. So, alam nyo, no? Ang nakakatawa kasi dito, dati, kung late laitin po ni Bato de la Rosa tong ICC tsaka Interpol, di ba? Ganun-ganun na lang na ang kala mo tapang-tapang niya. So, naalala niyo itong ginawa niya dati? Tignan niyo to, Tignan niyo, Ito yung mga panahon na nahuli si Digong, Tignan niyo to. Interpol! Bullshit! Interpol! Interpol! Bullshit! Interpol! Interpol! Bullshit! Interpol! Ako! Naging chief PNP ako! Alam ko ano ang papel ng Interpol sa mundo! Yung mukha niya, galit na galit yung mukha niya. Puta ka mukha ni Dada. Tanda ka mukha ni Dada pala to, Puta, tingnan niyo, tingnan yung mata, Puta, nanlilisik po, no? Nanlilisik. Galit na galit sa Interpol. Pero nung nalaman na huhulihin na siya, nagtago. Oo nga, no? Naging chief PNP ako naging chief PNP ako.
Takot ako sa paputok. Grabe. Oy, dada. Tanga ng to, no? Grabe. Tignan nga, ganyan po siya katapang dati. Diba, no, inaresto si Digong, ang tapang-tapang niya. Minumura niya po yung Interpol. Minumura niya po yung ICC. O, bullshit daw. O, paano na ngayon? O, tutuluyan ka talaga. Alam niyo nangyari, mga kababayan? Ito na, content ko to kanina eh. Ito to, kwento ko, no? Sa hindi nakapanood ng content ko kanina, si Bato de la Rosa po kasi nag-file ng petition sa Supreme Court na kapag lumabas nga po yung arrest warrant ng ICC, huwag siyang hulihin. Di ba? Alam naman po natin no, na medyo malakas po talaga itong mga Duterte sa Supreme Court. So, ang ginawa ni Bato, doon siya pumunta. No, nag-file siya ng petition na kapag lumabas yung arrest warrant, huwag po siyang hulihin. So, pag sinabi ng Supreme Court na tama si Bato, hindi siya hulihin. Alam niyo ginawa? Inutusan po ni PBBM yung Office of the Solicitor General. Bernabe ba yun? Oh, yung babae. So ngayon, ang Solgen ngayon, ang ginawa ng Solgen ngayon, no? Nagbigay naman ng statement sa Supreme Court na ibasura yung petisyon ni Bato. Oh. O, di ba? So, ibig sabihin nun, mga kababayan, no? Meron na pong basbas ng presidente. Kasi, OSG na po yun eh. Solicitor General na po yun. So, ibig sabihin nun, pag lumabas po yung arrest warrant ni Bato, di ba? May basbas na po ng presidente yan kung ano man dapat gawin kay Bato. Ang hirap kasi basahin eh. Berberabe, oo. Inutusan na po ni PBBM yan. Na kung ano man yung petition ni Bato sa Supreme Court, kontrahin mo. Kasi hindi po kikilos yung Solgen nang wala pong coordination sa presidente. Kasi ano yan eh, ang Solgen po kasi, abogado ng administrasyon yan. Oo. So, alangan namang, parang ano lang, for example, kayo, may kaso kayo. Alangan namang hindi kayo mag-uusap ng abogado mo kung anong gagawin ninyo. O ganoon din po sa Solgen tsaka ang presidente. O ilan po kay Jenny Ramos, maraming salamat, no? O, di ba? So, ganoon. And then, tapang-tapang mo kasi, ayan ang problema sa'yo eh. Alam niyo, in the first place, mga kababayan, magkaibigan naman talaga yun si Bato tsaka si PBBM. Magkaibigan yan. Ang problema, pag may mga ganyan-ganyan kang statement ba to, na imbis na magpakumbaba ka, lumalabang ka, buti sana kung may laban ka, wala ka namang laban sa presidente. Oh, presidente ng Pilipinas yan eh. Di ba? Oh. Oh, continue natin. Oh, di ba? Alam niyo ba kung bakit nag-away yung dalawang yan, yung medyo nanlamig si PBBM kay Bato? Paano ba naman? O yung kabulshitan ni Jonathan Morales pinatulan, kung di ba naman tanga? Alam mo kung ako kay Bato de la Rosa, mapapakumbaba ako eh. Hindi nga, seriously. Kung ako kay Bato, mapapakumbaba ako. O gagawa ko ng paraan para makausap ang presidente na, Mr. President, ayoko mahuli ng Interpol. Pwede yun, sa totoo lang, pwede yun. Kung kukulong niyo ako dito na lang sa Pilipinas, tatanggapin ko yan. Huwag lang sa dahig. Oh, sige. Huwag niyo akong lukuhin! Commitment sa Interpol! Bullshit! Interpol! Galit na galit eh, no? Commitment sa Interpol, bullshit. O, kanulihin ka na. O, sige nga. Sige nga. Gago ka pala eh. Gago. Inutil ka palang gago ka eh. Presidente ka! Presidente ka ng Pilipinas! Presidente ka ng Pilipinas!
Oh, may commercial pa. Oh. Iinganyuhin kayo na magsabi na bring him home. Dahil in the first place, hindi natin siya napigilan na dalhin doon sa ICC. Sa iba to. Bukod dyan mga kababayan, ito yung classic. Ito yung classic talaga. Ito yung classic. Puta, mumura-mura ka dyan, tapos nung hulihin ka, iyak-iyak ka. Oh. Ito yung isa, tira nyo to Oh. Hindi, Mr. Trillanes! Bihan mo! Oh. Go ahead, make my D! Make my D! Make my D! Make my D, Mr. Trillanes! Make my D! Make my D! Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Bihan mo! Sige ka lang ngak dyan ng ICC. Sige! Go ahead! Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka, ikaw mismo magbusa sa akin. Sir, wala akong concern na Ngayon so akala mo tapang-tapang. Di ba? Akala mo tapang-tapang pero nung pinatulan na, wala na, iyak naman pala. Oh. Hindi, ang point natin dito mga babayan, no? Lahat ng bagay po kasi may consequences. Naniniwala po ako doon. Puta, sa dinamin ng pinatira ninyo nung panahon ng tukhang, di ba? Hindi pwedeng walang consequences yan. So tayo po ba, papayag ba tayo na ganun-ganun lang yun? No? Alam nyo, pwede mangyari yan eh. Pwede pa rin makalusot yan si Bato eh. Pag si Sara naging presidente, yan, lusot yan, si Bato sigurado. Pero tingnan nyo kung gaano kawalang yato mga gagong to, no? Isipin nyo kung makapatay sila ng tao nung panahon ng tukhang, no? Ang ganun-ganun na lang eh. Bisa pa, kasi nasa abroad pa ako nun eh. Nasa abroad pa ako yan eh. Puta, bigla na lang mababalitaan. Oh, patay dito. Oh, patay dito doon. Tapos lahat ng laban. Grabe nun talaga. Grabe talaga yun. Nung nabalitaan ko nga yun mga babayan, sabi ko, puta, nabudol tayo dito. Ako inaamin ko naman na nabudol din ako ni Digong. Pero nung on the day na nagpatayan na, wala na, natauhan na kaagad ako. Kasi tinan ninyo nung si Duterte nga po naging presidente, nung election pa lang po kasi, kakaiba kasi yung approach ni Digong eh. Masyadong radikal. Di ba? Masyadong radikal na puta kakaiba to eh. Ito yung kakaibang presidente eh. Ganun ang nakita ko sa kanya nun eh. Di ba? Na ganun magsalita. Parang alam ni Digong kung paano kausapin yung masang Pilipino. Alam niya kung paano kausapin yung masang Pilipino. Sabi ko, sige. Sabi ko ganun. Digong Duterte ako niyan. Pero, nasa abroad na pa ako noon. Hindi pa ako bumoboto noon. Puta, pagpasok ng tukhang, puta, nagulat ako, patay ka agad, may hirap. May hirap agad yung patay. Nakita ko, patay ka agad, 6 ng laban. Sabi ko, teka lang, nanlaban, adik. Teka lang, paano yun nalamang adik yan, ipatay na. Oh. Tapos nalaman pa na yung baril, nire-recycle yung baril. Di ba yung baril ng sinabing adik, nagagamit sa ibang mga kaso. Puta, may mali dito, sabi ko. Nabudol ang buong Pilipinas dito. Sabi kong gano'n, nabudol ang buong Pilipinas. Oh. Kaya nga, tinan ninyo wala kayong makikita dyan, no? Nung nagsimula ako mag-vlog, no? Minsan bumabanat ako ng political vlogging eh. Kitang-kita talaga na anti-Digong ako. Oo. Medyo engot pa ang mga Pilipino noon. Natawa nga ako dati eh. Nagulat nga ako dati, no? Pag binabati ko si Digong, takero, dilawan ka pala. O, ganun ka agad.
Kapag binatikos mo si Digong, dilawan ka agad? Hindi ba pwedeng, teka lang, may mali ata dito, ha? Wala, di ba? Ganun eh. Ganun dati, di ba? Year 2020. Di ba? Nung panahon ni Digong, ganun eh. Oh, no. Kapag binatikos mo si Digong, adik ka agad. At grabe itong ang tatanga ng mga to, ha? Grabe, ha? Grabe yung narrative, ha? So, pag binatikos mo pala si Digong, adik ka kaagad. Grabe na ano eh. Ganun po nabudol ng mga ano. Well, ang sabi nga po ni Trillanes, kung ng mga panahon nga po na ni Duterte na kayo po DDS, understandable. Kasi may propaganda machine eh. Pero ngayon po dinidibang na nga po lahat ng kalokohan ng mga Duterte tapos DDS ka pa rin, ang may problema nun ikaw na mismo. Di ba? O takero bigla mo binatikos no si Digong. Oo, di ba? Anong ano? Oo. Kasi sa West Philippines Sea pa lang, palpak na siya dun eh. Malamang matagal mo, baka yan si Marjorie. Baka matagal na siya nakafollow sa akin. Oo. Diba? Matagal na akong vlogger, 5 taon ko na palang ginagawa to. Nagulat nga ako, no? 5 taon na pala ako dito. Payatot pa ako noon. Una ko labas sa YouTube noong 2020 ba? O 2020, payatot pa ako noon, di ba?